It won't stop. It's either you accept the call or reject the call. Bakit po kayo hindi sinasagot? What happened po kaya? Hindi ako sasagot. Okay. Alam ko naman gusto mong sagutin. Answer it. Hindi ko nga sasagutin, di ba? I promised you. Sagutin mo. Mapapagod din yan. Titigil din yan. Sagutin mo na. Ano? Hello? This is Noah Salvador, Velma's fiancé. Jessica, is your father beside you? Narinig niya ba ako? Akin na yan, please. Please, akin na. Manuel, naririnig mo ba ako? Naaalala mo ba ako dahil nagkita na tayo dito sa Pilipinas? Nay! Velma! Tama na! Hindi kita aawayin o babastusin. In fact, makikiusap ako sa'yo. Kung pwede sana, tigilan mo na kami ni Velma. Malapit na kami ikasal. Usapang lalaki sa lalaki. Yung sa inyo ni Velma, it's a thing of the past. Hindi mo na pwedeng ibalik yun. May asawa ka na at may pamilya ka ng iba. Kung ano man ang nangyari sa'yo, I'm sorry. And I hope na makarecover ka. Pero stop involving Velma. Kaming dalawa. Pati na rin ang mga bata sa nangyari sa'yo. Velma deserves to be happy. And I intend to make her happy. Kaya pwede ba? Tigilan mo na kami. Ito na yung tamang panahon para magpakasal tayo. Magiging isang pamilya na tayo. Isang pamilya naman tayo kahit hindi tayo magpakasal. Oo nga, pero gusto kong pakasalan ka. Pangarap ko para sa'yo yun eh. Pakasalan ka sa simbahan. Naku, gastos lang yun. Hindi naman kailangan ng grande, kahit simple lang. Basta ang mahalaga, makasal tayo. Mahal, makinig ka. Okay na ako. Ngayong magkakaanak na tayo, matutupad na ang pangarap ko na maging isang pamilya tayo. Sapat na sa akin yun. Masaya na ako. Kaya siguro tayo nagkakagi na to. Kasi pinaparsahan tayo ng Diyos. Kasi hanggang ngayon, wala pa rin basbas yung pagsasama natin. Mahal naman eh. Kasal talaga pag-uusapan natin ngayon. I'm sorry, Dad. I did not expect na hindi po pala si Miss Velma yung sasagot sa mismong phone. Sorry. Hindi ka dapat mag-sorry, anak. Ha? Alam mo, parang mas napaganda pa nga na narinig ko yung mga sinabi ni Noah eh. At kung wala nang tayo, di kaya mo'y angat pa rin. Kahit wala nang tayo. Bakit mo nagawa yun?
ayaw mo sagutin yung tawag. Kaya ako nang sumagot. And as your fiancé, I think I have the right to put a stop on whatever Manuel's doing. Pero wala siyang ginawang masama. Talaga ba? Eh anong tawag mo sa nangyayari sa atin? Hindi ba siya nakakasama sa relationship natin? Dahil nagtatalo tayo ng dahil sa kanya? Unless, hindi talaga mahalaga sa itong relationship natin. Dahil mas iniisip mo nararamdaman niya kaysa nararamdaman ko. Why? What do you expect from me? Ano ba dapat kong maramdaman? Ilang taon ako nag-antay for you to get ready to enter a relationship with me. I respected your face. Hindi kita minadali. Unless napilitan ka na sagutin ako. But still, nag-commit ka sa akin. We are engaged. Dapat inaasikaso na natin ang future natin. Pero ang past mo, nagpupumilit pa rin maging parte ng present at future mo. Alma, saan pa ako lulugar? Ano man dapat kong gawin? Anong dapat kong maramdaman? Mali siguro na ako sumagot ng tawag ni Manuel. Pero nasasaktan na ako, Felme. Pinaglalaban ko lang pagmamahal ko sa iyo. Bakit ikaw? Ayaw mo makipaglaban? Ako na agree ako doon sa sinasabi ni Andrea. Nakaarma ng lalaki yun yung nangyayari sa kanya. Deserve niya yun. Jeffrey, masamang mag-isip ng ganyan sa kapwa. Lalo na sa tatay mo. Tay, tagal ko nang hindi kinikilalang tatay yun. Ulit-ulit tayo. Pero kuya, kawawa naman si tatay. Tayo ba hindi tayo kawawa nung iniwan niya tayo? Palibhasa kasi sanggol ka nun, di ba? Kaya hindi mo naramdaman yung sakit? Jeff, hindi madali ang maging lumpo. Nay, tayo din nalumpo nun. Una, wala ka ng asawa na wala kami ng ama. Tay, hindi naman madali yung pagbangon natin nun. Gumapang din tayo sa hirap. Eh di siya yung gumapang ngayon, literal. Jeff, ano ba? Eh bakit pinagtatanggol niyo pa rin siya, Nay? Worse, hinahayaan niyo masira yung relasyon niyo ni Tito Noah nang dahil lang sa ex niyo? Nay, nakahanap na kayo ng anghel, oh. Eh bakit mas matimbang pa rin sa inyo yung demonyo? Nasa tamang pag-iisip ba kayo, Nay? Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan, ha? Hindi porket tinatanggap ko yung mga opinyon niyo, pwede niyo na akong bastusin? Nanay niyo pa rin ako. Sorry, Nay. Alam niyo namang nagkakaganto talaga ako kapag tungkol sa lalaking yun, eh. Ayan, sa amin lang kasi, ayaw namin maapektuhan yung relasyon niyo ni Tito Noah. Nalalagay na nga sa alanganin yung kasal niyo, eh. Nay, si Tito Noah kasama natin siya ng matagal na panahon. Huwag niyo naman sana basta itapon yun para lang sa isang taong walang kwentang nang iwan sa atin. Yung totoo, Nay. Kayo ba may ginawa na kayong paraan para magkaayos kayo ni Tito Noah? Nag-try man lang ba kayo makipagbati sa kanya? Nay, sorry po, ah. Pero wala sa lugar yung pride niyo. Pero Nay, seryoso kayo, ha? Willing kayo talaga ipagpalit si Tito Noah para sa tatay ni Colleen? Tatay natin? Alam mo kasi, Colleen, ikaw na rin tumatawag sa kanyang tatay, eh. Nay, nagmamakaawa ako sa inyong utang na loob. Makipag-ayos ko kayo kay Tito Noah. Kasi Nay, alam niyo, hindi ko na matatanggap yung dati niyong asawa. Ako rin po, Nay. Ikaw, papaya. Alam ko naman na gusto niyo ako maging masaya sa buhay ko. Na-appreciate ko lahat ng effort niyo na ipinaparamdam niyo sa akin. At umasa kayo na tinitimbang ko, pinag-iisipan ko, lahat ng sinasabi niyo sa akin. Pero sa huli, ako pa rin na magdidesisyon kung anong tunay na makakapagpasaya sa akin. Nitong mga huling araw, napag-isip-isip ko na minsan nalilito ka kung ano ba talaga ang pagmamahal at ang awa. Akala mo,
na mahal mo yung tao pero naaawa ka lang pala sa kanya. At ayoko maging unfair. Gusto ko mas matimbang ang pagmamahal kaysa sa awa. Noah, bago ang araw na to, sa pinag-arap tayo ng mga bata, pinagdasal ko at napag-isipan ko na kung anong magiging desisyon ko. Noah, mas mabuti pa siguro huwag na nating ituloy ang kasal. Dad, I promise I'll find a way. Gagawin ko po ang lahat para mauwi kayo sa Pilipinas. Iko-call off niyo po ang kasal, Nay? Nay, seryoso ba kayo? No, Felma. You're not calling off the wedding. Let's just postpone it. Iintayin kita kung kailan ka magiging ready. Hindi na ako magiging ready, Noah. Ayoko maging unfair sa'yo. Ako ang may problema. Hindi ko kaya magpatali sa isang relasyon. I'm sorry. Kung kaya ko umatras sa kasal, ibig sabihin nun, hindi ikaw ang priority ng buhay ko. At sino, Nay? Yung dati niyong asawa? Ano, mahal niyo pa rin yung lalaking yon? Hindi, Andrea. Naaawa ako sa tatay niyo. Hindi ibig sabihin nun, mahal ko siya. Wala siyang kinalaman sa desisyon ko. I'm sorry. I'm sorry. Marami pa akong pagkain sa buhay. Simula nung iniwan kami, hindi ko kaya makipag-commit. Hindi pa. Hindi na. Hindi ko kaya makipagrelasyon. For 18 years, mag-isa ako nabuhay. Wala akong inisip kundi mga anak ko. Sila ang priority ko. At hindi magbabago yon. I'm sorry. Mahal kita. Pero hindi sapat yung pagmamahal na yon para isuko ko ang habang buhay na commitment. Deserve mong maging masaya. Pero sa piling ng iba, hindi ako yun. Hindi ako yun, Noah. I'm sorry. I'm sorry. Felma. Felma, sandali. Felma, mag-usap tayo. Felma. What's the matter with you? I never had doubts about us. Pero ikaw, nag-aalangan ka pala sa akin. Wala akong pag-aalinlangan sa'yo. Pero sa sarili ko meron. Hindi ko kayang panindigan ang relasyon na ito. Hindi ko kaya. Buti nga, maaga ko na-realize. Kesa kasal na tayo, tapos hindi ko naman pala kayang ibigay sa'yo lahat. Felma, I'm not asking for anything. Mahalin mo lang ako, sapat na yun. Damn it, Felma. I waited for you. Hindi kita sinukuan. Tapos ako, ilalaglag mo ko na gano'n-gano'n na lang. Felma, is that how worthless I am to you? Mahalaga ka sa akin. Nakikita
nakikita ko yung worth mo. Pero hindi sa paraan ng gusto mong makita ko. I want to believe your decision has nothing to do with Manuel. Kalma. Wala nga ba? Wala talaga. Maniwala ka. Then why did you change your mind? Dahil sa space na binigay mo sa akin, doon ko na-realize na kontento na ako sa buhay ko nang wala akong iniisip na ibang tao. Nasanay lang akong mag-isa. Ako lang. Ako lang ang nagdidesisyon para sa sarili ko. What do you mean? Nung tumawag si Manuel, hindi ako sasagot. Answer it. Hindi ko nga sasagutin, di ba? I promised you. Sagot. Mapapagod din yan. Titigil din yan. Ano? Ikaw ang nag-decide kung sasagutin ko ba o hindi. Actually, sinagot mo nga kahit sinabi kong ayoko. Nag-decide ka pa rin sa akin. Stop involving Felma. Kaming dalawa. Pati na rin ang mga bata sa nangyari sa'yo. Kaya pakiusap, Manuel. Lubayan mo na kami. Isa yan sa mga realizations ko. Ayoko may kahating nagdidesisyon para sa buhay ko. Yung mga bata, sinet up nila tayo. Sinet up nila ako. Naintindihan ko naman na gusto nila tayo magkatuluyan. Pero ganun pa rin. Sila pa rin nagdidesisyon para sa akin. Ayoko na yung inuutusan ako na mag-decide para sa sarili ko. Ayokong minamanipulate ako. Ang gusto ko, ako lang may hawak ng lahat ng desisyon ko, ng buhay ko. Patawarin mo ako, Noah, kung nasaktan kita.